balikan po natin yung balita kaugnay sa pagpigil ng Korte Suprema sa proklamasyon ng iba pang nanalo mga grupong party list. Bunsod yan ang petisyon ng Senior Citizens Party List laban sa kanilang pagkakadiskwalipika. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang tinatawag na random manual audit sa nagdaang eleksyon 2013. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. No, nagpapanik hindi kami. Tiniyak ng COMELEC na walang dapat ikabahala sa kabila ng mga ulat ng discrepancies o di pagkakatugma sa bilang ng ilang PICOS machines at random manual audit teams ng COMELEC sa ilang presinto sa bansa. Wala. Initial report lang. Nagkamali lang siguro ako ng use of the word discrepancy. Tama si Ambassador Tita de Villa. The correct term should have been there were variances. Bago pa mag-eleksyon, sinasabi na ni Brillantes na di talaga magtutugba ang bilang ng makina at tao. At sa unang pasok ng mga random manual audit report noon pang May 15, sinabi na ng COMELEC na may napansin itong pagkakaiba sa bilang ng makina at tao. It could not be a perfect thing between the manual count, the machine count and the manual count. May kanya-kanya siyang discretion. Sa June 13 pa, inaasahang matatapos ang final report sa random manual audit. Natanggap ng COMELEC ang kopya ng TRO ng Korte Suprema na pumipigil sa pagproklama ng komisyon sa iba pang nanalong party list. 5 pa mga upuan sa Kamarang dapat napunan ng mga party list group. Naglabas ng TRO ang Korte Suprema kaninang umaga bilang tugon sa petisyon ng Senior Citizens Party List laban sa disqualification ng grupo. Base sa nakuhang boto ng senior citizens, 2 sana ang makukuha nitong upuan. Ang pagbibigay po ng TRO ng Korte Suprema ay hindi garantiya na ang senior citizens ay qualified na. Tinatawagan ko ang ating chairman, ang mga commissioners na sana magbago ng isip at i-accredit na yung aming mga boto. Na-disqualify ang senior citizens dahil sa ginawa raw nitong term sharing sa kanilang second at third nominee, bagay na sinabi ng COMELEC na hindi tama. Sabi ng party list group, hindi naman daw natuloy ang balak na ito. Hindi pwedeng subject to arrangement or agreement ang public office. Pwede ba naman kayo mag-usap na i-elect kita ng 3 years pero hati-hati tayo? Bawal yun. Effectively, you are actually frustrating the will of the people. Ginagalang daw ng COMELEC ang TRO ng Korte Suprema. May 10 araw ang COMELEC para magsumite ng komento sa Korte Suprema. Kasama sa komento nito ang panawagang pagdesisyonan ng Korte Suprema ang kaso bago mag-June 30 kung kailan matatapos ang termino ng mga kasalukuyang nakaupo. Yan din ang inaasahan ng Senior Citizens Party List. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.